Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Moana. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Itinamine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta Vindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Bol. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang inferior at superior energy at ang supreme energetic. Pagpapatuloy po ito sa pagtalakay ko tungkol sa ating main topic na material at spiritual na energy. Ang material energy po ay isang inferior o mababang uri ng energy. Kumpara po sa spiritual energy, ito ay superior na energy. Superior na energy ang spiritual energy. Superior ito kaysa sa material energy na inferior energy. Okay? So, itong dalawang energy na to, superior at inferior energy, ito ay pareho na nagmumula sa supreme energetic, yung source, yung supreme person, yung Panginoong Diyos. Ang spiritual energy ay superior energy. Ito ay ang mga buhay na nilalang. Ikaw, ako, tayo na mga may buhay. Buhay tayong energy. Tayo ay superior na energy kumpara sa material na energy na walang buhay, patay. Yung Panginoon Diyos na supreme energetic, pinagalingan natin, siya ay spiritual din. At yung kanyang kalidad, yung quality niya, ay pareho natin, quality natin, na pareho tayo na spiritual. Katulad ng Diyos, spiritual din siya. Hindi siya gawa sa material. So, ang binubuo tayo, ang essence natin ay spiritual. Ang essence din ng Diyos ay spiritual. Ang sitwasyon lang, ang posisyon natin at ang posisyon ng Diyos, pareho tayong spiritual, kagaya ng Diyos, pero siya yung pinanggagalingan natin. Galing tayo sa Kanya. At kapareho natin yung Kanyang essence. Spiritual din siya. Maliban pa sa spiritual energy, tayo, galing sa supreme energetic, merong material energy na mababang uri ng energy na galing din naman sa Diyos. Okay. So tayo ay superior na energy kumpara sa mga material energy na walang buhay, walang pakiramdam, walang kakayahang gumawa ng desisyon. Okay.
o mag-isip, walang ganon. So, sa libro na tinatawag na Bhagavad Gita, ito ay banal na libro, banal na kasulatan, Bhagavad Gita. Detalye dito kung ano-ano yung material energy. Babasahin ko po itong verse mula sa Bhagavad Gita, chapter 7, text 4. Ang lupa, tubig, apoy, hangin, ether, isipan, intelihensya, maling pagkakilala sa sarili. Kung pagsasamahin, ang walong ito ay bumubuo sa aking nakahiwalay na material na energy. Sa English, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material energies. So, merong 8 na material energies. Okay. Yung unang 5, ang tawag po dito ay gross material energies. Gross material energies. Gross, nakikita ng ating material na mata. Earth, lupa, tubig, apoy, hangin, sa yung ether. Yan. Nakakita yan ng ating material na mata. So, meron namang 3, sa 8 ito meron 3 na natawag na subtle material energy. Subtle, S-U-B-T-L-E, hindi nakikita ng material na mata. Hindi mapapansin ng material na mata. Okay. Ito yung isipan, intelligence o intelihensya, saka yung false ego, yung maling pagkakilala sa sarili. Yung konsepto, yung idea na tayo ay material. Mali yung pagkakilala natin sa sarili natin. Tayo ay material, tayo ay independent, tayo ay liligaya sa material, dito tayo sa material. Yan po ay mga false ego, maling pagkakilala, pagkakita sa sarili. So ito yung 8 na to, 5 gross material elements, saka 3 subtle material energies. Ito yung bubuo sa material energies. Kaduktong din ng verse na ito ay yung verse number 5, the same chapter 7 ng Bhagavad Gita. Nakasulat po rito, maliban pa sa inferior na kalikasan na ito, o Arjuna, ikaw na may malakas na braso, mayroon pang isa, ang aking superior na energy na binubuo ng lahat na buhay na nilalang na gumagamit ng yaman nitong material na inferior na energy. Sa English po, besides this, O Arjuna, O mighty arm Arjuna, there's another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. So, ito po ay pangungasap na binitawan ni Panginoong Krishna sa kanyang disciple at kaibigan na si Arjuna. So, sa 2 verses na ito, ay
idineklara ng Panginoong Diyos, Panginoong Krishna, na yung spiritual energy ay superior energy niya. At yung material energy ay inferior energy niya. Okay? So, dalawa lamang po. Dito sa ating paligid, dalawa lamang po ang kategorya ng umiiral ng mga narito sa mundo na ito. Halimbawa, yung paso. Okay? Ano yan? Material ba yan o spiritual? Material yan. O yung nasa loob ng katawan ng aso mo, gumagalaw yung aso mo, ano na doon? Spiritual naman yun. Tapos yung katawan niya, material. Ikaw, spiritual ka, katawan material. Maliban pa sa dalawang energy na to, spiritual, material, wala nang ibang division ng energy, kategorya ng energy. Lahat ng narito sa mundo na ito, maaaring yan ay material o maaaring yan ay spiritual. Doon mo lang ito makakategorize, mga kategorya. Okay? So, dito sa mundo na ito, narito itong dalawang energy na ito. Material at spiritual energy. Pero, sa Bhagavad Gita, sa Bible, merong binabanggit dyan na ibang dimension na kung saan walang material energy. Andun lang ay spiritual energy. Yung sinasabi na kaharian ng Diyos o spiritual na dimension o spiritual na mundo. Lahat doon na spiritual. Walang material. Dito sa kinalagyan natin ngayon, sa material dimension na ito, hindi lahat ay material. Merong spiritual. Ikaw, ako, lahat ng may buhay. Kung lahat po rito sa mundo na ito ay material lang ang meron dito sa mundo na ito, ay lahat ay patay. Lahat ay walang buhay. Lahat ay walang pakiramdam. Hindi eh. Ang ebidensya, solidong ebidensya, ikaw mismo, alam mo, ikaw ay may pakiramdam. Alam mo, ikaw ay buhay. So, masabi mo na hindi lahat dito na narito ay material. Kasi merong ikaw, merong ako na may buhay. At huwag natin tanggapin yung pangungusap na sinasabi ng mga ilang sayantipiko o maraming sayantipiko na yung buhay ay galing sa material. Produkto ng material yung buhay, hindi eh. Pagsamasamahin mo man yung patay na material na bagay, patay na material na chemicals, patay na material elements, walang mapoproduce yan, walang magagawang buhay yan. So, mayroong dalawang energies, material and spiritual energies. So, meron pa pong isang verse mula sa Vedic literature. Sa literature, Vedic literature na kung tawagin ay Sri Isopanishad. Sabi po rito, ang lahat, may buhay o walang buhay, na nasa loob ng sanlibutan ay kontrolado at pag-aari ng Diyos. Kontrolado at pag-aari ng Diyos. Kung kaya, ang dapat lamang tanggapin ninuman ay yung mga bagay na nakalaan bilang kanyang kota. At hindi niya dapat kunin yung ibang bagay dahil alam na alam niya kung kanino ang mga iyon. Yun ay pag-aari ng Diyos sa Diyos. So ito po ay nasa Sri Isopanishad Mantra 1.
Sa English po, everything animate and inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota. And one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Yan po. So, bigyan po natin ng pansin yung katotohanan na nakasaad sa Sri Isopanisad Mantra 1 na tama, may animate and inanimate. May buhay, may walang buhay na narito sa universe, sa mundo na ito, sa sanlibutan. At ito po ay kontrolado at pag-aari ng Diyos. Take note of this po. Kontrolado at pag-aari ng Diyos. Lahat. Material na bagay, material energies, spiritual energies, ikaw, ako, lahat. As in lahat. Kontrolado at pag-aari ng Diyos. So, sa ating kalagayan na tayo ay narito sa mundo na ito, sa material na dimension na ito, kaya tayo narito, sa kalagayan natin na ito, kaya tayo narito, ay sumuway tayo sa kagustuhan ng Diyos na mahalin siya, pagsilbihan siya. I-dedicate yung ating buhay sa Kanya. Ang lahat ng naroon sa spiritual na dimension, sa kaharian ng Diyos, ay may ganong kalagayan ng pagkatao. Nagmamahal sila, nagsisilbi sila, binibigay nila lahat sa kanila sa Diyos. Yun yung mga nandoon, mga devotee sila ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Nagkamali tayo, tumanggi tayo na gawin yung ating natural na gawain na yon bilang mga anak ng Diyos. Hindi naman niya tayo pipilitin na gawin iyon, ginagalang niya yung ating kalayaan. Kaya, meron siyang ginawang dimension, itong material dimension, para yung mga tumatanggi na gampanan, yung natural na gampanin na magmahal sa Diyos, mayroong mapaglagyan. Ito nga yung material na dimension. Yung mga tumatanggi na gawin iyon, yung natural na gampanin na yun, tumatanggi sila, tayo, narito tayo nga sa mundo na ito. Dito natin magagawa yung ating trip, ating gusto na huwag siyang pagsilbihan. Huwag pagsilbihan yung kanyang gusto. At pagsilbihan natin yung kagustuhan natin. Ay natin kilalanin yung Diyos. Kalimutan natin siya. Gusto nating mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Hindi siya naaalala, hindi siya nakikita. Ito yung lugar na ito. Dito sa lugar na ito, napapalibutan tayo ng material na bagay, patay na bagay, pwede natin itong kontrolin. Parang kontrolin. Pwede natin itong ariin, parang ariin. Pero sa totoo lang, hindi natin to talaga lubos na kontrolado. Hindi natin to lubos na pag-aari. Nilalagay tayo ng Diyos sa ilusyon, sa kamangmangan, na nakalimutan natin siya, hindi natin siya naalala. Yung ating relasyon sa Kanya.
At ang atin lang pinagkakaabalahan ay yung sarili nating kagustuhan na ito ay kontrolin, ariin, gamitin para sa ating sariling kapakanan, sa ating sariling kagustuhan. Kaya ko ito po sinasalaysay ay para maunawaan natin na nasa kontrol ng Diyos ang pagkapunta natin, pagkalagay natin dito sa material na dimension at nasa control din niya yung paglalagay sa pagtakip sa ating natural na spiritual na karunungan. Tinakpan niya yung ating spiritual na karunungan. Makalimutan natin siya. Yung ating relasyon sa Kanya, yung ating pag-ibig sa Kanya, kalimutan natin yun. Siya yun ang naglalagay sa atin ng kamangmangan na yun. Tinakpan niya yung ating spiritual na mata. Tinakpan niya ng impluensya ng material. Siya yung may control niyan. Ibinibigay niya lang kasi yung ating desire, yung ating kagustuhan. Binibigay niya. Kaya ginawa niya yung pagtatakip na yun sa ating karunungan na spiritual. Kasi ayaw natin siya makita, ayaw natin siyang maalala, ayaw natin siyang pagsilbihan. So binibigay niya lang yung gusto natin. Bagamat yung material na energy ay inferior na energy. Superior tayo sa material energy. Subalit dahil nasa kontrol yan ng Diyos na mas makapangyarihan sa atin, yung Diyos. Yung impluensya ng material ay madadaig tayo, matatakpan tayo, matatabunan tayo. Ayon sa kagustuhan ng Diyos na matakpan tayo. Kasi kontrolado nga niya yun eh. Although inferior na energy, kahit man yan inferior na energy, dahil ginagamit ng Diyos yan sa kanyang kagustuhan, kanyang layunin, natakpan yung ating spiritual na karunungan, ay wala tayong magagawa dyan. Mas malakas yan, yung impluensya ng material. So talagang mapapailalim tayo sa batas ng material na mundo na ito. Mapapailalim tayo sa direksyon na gagawin sa atin ng material na energy na ito, ng kalikasan na ito, material na kalikasan na ito. Susunod tayo sa batas ng gravity. Mamamatay yung katawan, ayaw nating mamatay, mamamatay. Ihiwalay tayo sa mga bagay-bagay na material na tayo ay may pagkahumaling. Mahihiwalay tayo sa mga inaakala natin na anak natin, asawa natin, magpakapamilya natin. Hindi mo kayang kontrolin yung pagdumi o pag-ihi ng katawan mo. Pag kailangan niya ng dumumi o umihi, kailangan matulog ng katawan mo, hindi mo kayang kontrolin. Kailangan matulog yan, mapahinga. So, ang punto dito, lahat yan ay kontrolado ng Diyos. Ikaw, yung material na bagay, spiritual energy, material energy, kontrolado, pag-aari ng Diyos. So, pag ito po ay naunawaan natin, mauunawaan din natin, kikilalanin din natin na para tayo ay makalaya sa kamangmangan, sa pagkalimot sa ating spiritual na pag-iral, para tayo makawala sa impluensya ng
Malakas na impluensya ng material. Hila ng material. Yan din po ay kailangan nating kilalanin na nasa kontrol po yan ng Diyos. Ang dapat lamang po na magmula sa atin ay yung kagustuhan din na magbalik loob na sa Diyos. Man proposes, God disposes. Binibigay lamang po ng Diyos sa atin yung gusto natin. So, kailangan po natin kilalanin itong sitwasyon natin, yung posisyon natin ngayon na tayo ay nasa impluensya ng material na nagdudulot sa atin ng kamangmanga, ng pagdurusa. Kilalanin natin itong sitwasyon natin na ito at kailangan natin ding kilalanin na kailangan natin makaalis sa ganitong sitwasyon na mangmang tayo at nagdurusa at makabalik tayo sa ating natural na sitwasyon na meron tayong wisdom, meron tayong spiritual na kaligayahan, spiritual na pag-ibig. Para po ito'y mangyari ay sa tulong po ng Diyos kung maghahangad na po tayo na makabalik sa ating natural na kalooban na spiritual, nagmamahal, mapagkumbaba sa Diyos. Nagmamahal sa Diyos, mapagkumbaba sa Diyos. Mabibigo po tayo na magkaroon ng kaganapan yung paghahanap natin sa tunay na kaligayahan. Naghahanap tayo ng kaligayahan ng hiwalay sa source ng tunay na kaligayahan. Yung Panginoon Diyos. Inakala natin na tayo'y liligaya ng hiwalay sa Diyos. At gusto nating mangyari yan dito sa dimension na ito na merong material energy. Kukontrolin natin, aariin natin. Meron nga pong katotohanan. Ang buong mundo, malamon mo man, hindi sasapat sa gusto mo na espiritual. Spiritual po yung nadarama natin na kakulangan, emptiness, meron tayong hinahanap. Spiritual po yan, galing po sa ating pagkatao, kaibuturan ng ating pagkatao na spiritual. Yan po ay spiritual. Huwag natin pagkamalian na tayo ay material at ang papaligaya sa atin, bibigay sa atin ng kaganapan ay material. Hindi po. Lahat po ng tunay na spiritual master, lahat po ng tunay na representative ng Diyos, lahat po ng tunay na devotee ng Diyos. Lord Jesus Christ, Lord Buddha, aking mahal na spiritual master, lahat po ng tunay na banal na kasulatan, Vedic literatures, Bible, nasabi mo nila, hindi ka liligaya sa material. Hindi tayo liligaya sa material. Nagogoyo lamang tayo. Naluloko lamang tayo. Nabobola lamang tayo
ng mga advertisers na nagpo-promote na tayo makakatagpo ng kaligayahan sa material sa mundo na ito. Hindi po. So, sabi rin po ng mga tunay na scripture, mga tunay na spiritual masters, iton po natin yung ating atensyon, ating isipan sa spiritual, hindi sa material. Sabi po sa Colossus, chapter 3, text 2, ang mga bagay sa kaitasan, ang isa-isap ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Sa English po, set your mind on things above, not on things on the earth. Yan po. Mangyayari lamang ito kung naunawa natin, malinaw sa atin, yung pundasyon na karunungan na dapat sana ay meron tayo, na mayroong dalawang energies, material saka spiritual na energy. At tayo ay spiritual energy. Hindi tayo liligayan sa material. Kaya dapat ang ating pinagkakaabalahan ay may patungkol sa spiritual. Dapat sana po ay dumating tayo sa pangunawa ng magpapaligaya sa atin ay yung Panginoon Diyos. Madalang ang nakauunawa na tayo ay spiritual na nilalang at ang magpapaligaya sa bawat isa sa atin ay tanging Diyos lamang. Tanging Diyos lamang ang magpapaligaya sa atin. Ang practice ng meditation, yoga meditation, tunay na spiritual meditation, ay pagtutuon ng ating kamalayan sa spiritual. Tinutuon natin ang ating kamalayan sa spiritual dahil tayo ay spiritual. Dapat nating ikonekta ang ating sarili sa spiritual. Ang nangyari po kasi sa ating pag-iral dito sa mundo na ito, na disconnection, nagkaroon tayo ng disconnection sa spiritual at naging matindi yung ating connection sa material. Yung ating pong atensyon, kamalayan ay naipokus natin lagi, madalas sa material. Material na bagay, material na gawain, material na problema, pagdurusa, relasyon. Doon tayo nakonekta sa material. So, kailangan po nating ma-reconnect sa natural nating connection, yung spiritual. At yung paraan po ng meditation ay pagkaparaan ng pag-reconnect. Pag-connect natin sa spiritual. Yung ating kamalayan ay idako natin. Ituon natin, idireksyon natin sa direksyon o ituon natin sa direksyon ng spiritual. Iwan po muna natin, i-abandon muna po natin ang material sa pamamagitan ng pag-alis ng ating attention, kamalayan sa material, at lagyan natin yung ating attention, ating kamalayan sa spiritual. Ito nga po sa ating ginagawang practice, kirtan or yoga sound meditation, healing sound meditation. Ito po ay sinisikap natin na
Yung ating isipan ay alisin natin sa material, yung ating attention alisin natin sa material at ilalagay po natin sa spiritual na sound, sa transcendental sounds. Haribol ni Tagore, Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Ito po yung mga spiritual sounds. Ito pong gawain na ito ay gawain na mismong Diyos ang nagbigay ng instruksyon na gawin natin. Kung ibig natin na muling makonekta sa Kanya, makabalik sa Kanya. Gaya po ng sinabi ko kanina, kakailanganin natin ng tulong ng Diyos, the Supreme Controller, na alisin yung anumang nakatakip sa atin na impluensya ng material. Kamangmangan, pagkumaling sa material, pagdurusa. Siya po yung may control niyan eh. Siya po yung naglagay, siya rin po yung mag-aalis. Ngayon po kung ating gagawin yung mga gawain na pinapagawa niya sa atin, nga pong pag-awit, pagsambit, pakinig ng mga transcendental sounds, matutuwa siya, malulugod siya. Ito ay pagpapakita ng ating hangarin na gusto nating magpailalim sa instruction niya. At kung ito po ay ating gagawin, kakawa niya tayo at unti-unti, alisin niya yung itinakip niya sa atin na impluensya ng material. Kung ito ating ipagpapatuloy na gawin, talagang bibigyan natin ng sikap na gawin, lalo siyang matutuwa, malulugod. So, lalo niyang alisin yung nakatakip sa atin. Depende kung gaano tayo gustong magpailalim sa Kanya, sumunod na sa Kanya. Nakadepende po yun kung gaano niya alisin yung mga itinakip niya sa atin. So, kaya naman po, palagi po, ay hinihikayat ko po kayo na gawin ang practice na ito ng transcendental sound o yoga sound meditation. Hindi po natin mapepeke yung magkaroon tayo ng spiritual na pananaw, spiritual na pangunawa. Ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos. Gawin lang po natin yung kalugod-lugod sa Diyos at sa tulong ng Diyos ay natural nating ma-experience yung ating spiritual na karunungan, spiritual na pag-ibig. Ma-experience po natin yung kapag inalis niya yung influensya sa atin ng material. So sana po ay gawin natin itong gawain na ito na talaga namang kalugod-lugod sa Diyos. Siya po mismo nagsabi, gawin niyo lamang ito. Lagi niyong gawin. Mapagkumbaba niyong gawin. At babalik kayo sa akin. So gawin na po natin. Maraming pong salamat. Haribol ni Tagore,
Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, 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 Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, 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 Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda
Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Mohana Gopala Govinda Rama Madana Moana Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Whoa! Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama
Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala. Maraming salamat. Haribol. Namaste.